Hello everybody! Welcome to my channel. This is Erlyn. I'm an international student here in Germany. So, thank you nga pala sa mga nag-subscribe sa aking channel. We are growing. Mostly na mga subscribers ko are Filipinas from the Philippines. Thank you guys for supporting this channel and I hope yung mga information and experiences na sinishare ko sa mga videos ko sa vlog na ito, and I hope ay nakakatulong as guide sa inyo to make your to process your application to study here in Germany. So nga pala guys, sorry na hindi ako nakapag-upload recently, so medyo matagal rin na kasi naging busy ako. After na guys nung end na ng summer semester, so first dalawang semester na nag-stay na ako dito sa Germany. So, almost 1 year na akong nag-stay dito sa Germany. And nahirapan ako, sabi ko, parang hindi ako makahanap ng trabaho kasi hindi ako makapagsalita ng fluent ng German. Pero hindi naman siya impossible kasi may mga trabaho naman na hindi kailangan magsalita ng German. So, after nun, nakapagtrabaho ako pero 1 month lang nung July. Tapos kasi parang kapalit lang doon sa nagbakasyon na empleyado nila. After that guys, sa Munich pala may nakilala rin akong Filipina. Ang sabi niya, naghahanap sila ng mga Filipina para daw sa hotel, napakalaking hotel, and hindi na raw kailangan magsalita ng German. Pero guys, hindi ako tumuloy kasi medyo malayo rin yun kung saan ako nakatira ngayon, and malapit na rin yung pasukan namin. Although 1 month pa pala, medyo malayo pa. Kasi ang main reason is kailangan magtrabaho daw ng full time. Or kahit mag part time ka, kailangan 4 days. Parang lampas siya doon sa, kung tatanggapin ko, parang lalampas ako doon sa nakalagay sa residence permit ko. Inisip ko baka magka-problema ako, ganyan. So, nag-focus na lang muna ako ngayon. Nag-aral ako ng German A2. Nag-self-study na lang ako kasi hindi ba na-share ko sa inyo na hindi ako nakakuha ng place sa German A2. So, aside from that guys, na-update din pala ay nag-apply ako sa another program pero the same university. Parang kinonsider ko na maglipat na lang sa program na yon kasi hirap talaga ako makakuha ng place para sa language, which is ang goal ko is dapat makapag-study ako tuloy-tuloy hanggang B2. Pero sa 1 year ko in Germany, A1 lang yung nakuha ko. Natapos ko A1. At least, diba, may natapos din naman ako. And hindi ko na rin gustong ituloy yung program ko ngayon. Gusto ko lumipat doon sa kabilang program. And kasi guys, doon sa program na yun, nakasama sa curriculum yun na mag-aral ka ng German kahit pag first semester pa lang kasama na yung mag-aral ng German A2, B1, B2, tuloy-tuloy hanggang paangat ka ng semester, tuloy-tuloy kang nag-aaral, which is hindi ka na makikipag-compete na magkuha ng place para makapag-aral ng German kasi nga nasa curriculum na. Basta kasama sa curriculum yung subject na inenrollan mo, hindi ka na makipag-agawan sa place kasi enrolled ka naman at yung mga subjects na yun ay nasa timetable mo na yun nakalagay na. So, a-attend ka na lang ng classes at i-enroll mo sa module. So, yun. Same process pa rin. Nag-apply ako ulit sa UniAssist. Pagkatapos nun, nag-apply ako ulit sa website ng university. Pero hindi na siya ganun ka-complicated kasi na alam ko na kung ano yung gagawin. Unlike talaga nung first application ko kasi nakikitanong-tanong pa talaga ako sa mga ibang students kasi wala naman akong experience. So, first time lang din ako nun. So, ngayon is alam ko na kung paano gawin yun. So, tinuloy-tuloy ko lang and then nakatanggap ako ng admission and then kinonfirm ko, in-upload ko ulit. Tapos, hinanapan nila ako ulit ng confirmation from the health insurance. Tapos tumawag ko sa health insurance, sabi ay old student ka naman dapat ando na yun. Tapos sinabi ko naman, nag-email naman ako na kasi old student ako,
naka-enrolled na ako ng 2 semester at nakatira na ako sa Germany. Tapos sabi naman ng nag-email, kailangan ko pa ring magpa-send ulit kasi lilipat ako sa kabilang program or course. So, tumawag ulit doon sa health insurance ko at naintindihan na nila. Tapos, nag-send sila ulit ng confirmation. So, ngayon, naghintay na lang ako ng final enrollment ko. And, lumipat ako sa kabilang program. Siya nga pala guys, maraming nagtatanong sa inyo, bakit daw ang inaral ko ay bachelor, given na mayroon naman akong bachelor in the Philippines. So, bakit hindi daw ako nag-direct apply ng masters? Uy, akala nyo ba hindi ako nag-apply? Mostly guys, ng mga students dito, nag-apply sila ng masters. Nakagaya ko rin na may bachelor sa Philippines. Unfortunately, hindi kami tinanggap. Hindi lang po ako, marami akong kakilala. And may nabasa rin ako dyan sa comment sa iba kong video na hindi rin daw siya tinanggap. You are not alone. Hindi rin po ako tinanggap sa masters. And nag-reply sila sa email ko or yung result mismo, binasa ko na kapag galing daw sa Philippines, kung gusto mo mag-aral daw ng master sa university in Germany, ang nire-require daw nila dapat you completed masters in the Philippines, then you are allowed to study masters in Germany. So, mataas, ang high, 'di ba? Kailangan nakatapos mo yung masters sa Philippines, na-complete mo talaga, nakapag-graduate ka talaga, and may diploma ka sa masters mo. Papayagan ka raw nilang mag-aral ng masters dito sa Germany. Even nung kakilala ko is same lang din kami, may bachelor din. Nag-try din siya, same din guys ng result. I don't know, baka marami pang nag-try, no, na ganun din ang result. If same tayo ng situation, maganda i-comment down mo below para mabasa ng iba nating kababayan, para hindi silang mag-waste ng money kasi may bayad din sa Uni-Assist. Pero kung may pera ka naman at gusto mo talaga, i-try ko, gusto ko baka mamaya ako exempted, baka ako tatanggapin mag-aral ng masters, pwede mo rin naman i-try para malaman mo talaga na kung ano yung result. So, hindi kami nag-try, hindi lang talaga kami tinanggap, unfortunately, na mag-direct sa masters. Hindi ko alam guys bakit ganun. Kasi parang naka-base sila sa sub. Alam mo yung website ng sub. Yan. Tapos yung sub na yan nagdi-determine kung anong level mo dito sa Germany. Kahit may bachelor ka sa Philippines, pagdating sa Germany, magbaba siya. Parang hindi ka nakapag-aral ng bachelor. Parang ibababa nila, ganyan. So, ganun talaga wala tayong magagawa kasi batas nila yan, and tayo yung pumunta dito sa Germany. So, tayo ang mag-a-adjust. We don't know kung anong mangyayari in the future kasi mostly rin guys, may mga kakilala rin ako na galing Philippines, na pumunta sa Europe. Mga professional talaga sila guys. Pero pagdating dito, nagtrabaho sila as nanny, nagtrabaho sila sa mga malls, sa restaurants. Nag-adjust talaga sila as in back to zero. And in Europe, it's normal for us kasi we are from the Philippines. Parang mahirap i-recognize yung papers natin from the Philippines. Hopefully, kung may magbago in the future, diba? Hindi natin sure. But I heard my new law, pero hindi pa rin malinaw kung paano yun yung process kasi bago pa, kasi hindi pa na implemented, hindi pa alam kung saang website i-click, wala pa. Ako kasi inaabangan ko rin yun, yung new law, kasi mas marami akong napanood o nabasa na yun na nga, maganda daw yung new law kasi parang hindi mo na kailangan magpa-recognize. Kung i-recognize ka sa country mo, recognize ka na raw agad sa German. Sabi ko, ay wow, maganda talaga yan. Kaso, bago siya, hinihintay pa talaga kung paano ma-fully implement. And really, dito sa Germany, medyo matagal din silang mag-process. Ganyan. So, yun guys. Naghintay na lang ako ng final enrollment ko. And, balik na tayo mag-aral sa pasukan namin ay 2nd of October. And
doon sa may program na lalilipatan ko, may Pinay na rin doon nag-aaral. So, pero ahead na siya sa akin kasi nag-aral na siya doon ng nauna sa akin. So, yun, nakikipag-guide ako sa kanya, yung doon sa program na yun. So, hopefully, ay makasurvive tayo sa program na yun. And hopefully naman ay magsa-second year ako dito sa Germany ay hindi na gaya nung first year ako dito sa Germany na sobrang hirap. Kasi yung Deutsch ko ay kulang pa talaga. As in, dito ako nag-aral ng German A1, yung makipag-communicate ka ng Deutsch mo. As in, nagtatanong ako kung, do you speak English? Pag may kailangan ako kasi hindi ko pa kaya noon time na yon. Kaya lagi talaga nag-focus ako mag-aral ng German that time. Pero naman sa university, kasi international university, mostly naman the people, they speak in English. Tapos pag pupunta ka doon sa mga office nila na may kailangan ka, they speak in English talaga. And tutulungan ka nila kung ano yung concern mo. And even yung makita mo sa paligid na, ay hindi ito mukhang taga-Germany, pagkausapin mo, nag-i-English sila. Mostly yun pag may makita ka sa university. Mga international students yun na kagaya natin. So, yun, kung mayroon pa kayong questions, i-comment nyo na lang. This time ay magluluto ako. So, bye!